the new channel. #TNC Now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Hello and welcome to the new channel. Our passion transforms a community that sees and shares all things new. My name is Jennifer Nuya, streaming from Pasig City, Philippines. You're watching Decide as One on TNC, a special coverage on Halalan 2025. Hi there again, everyone. Welcome to another episode of Decide as One, TNC's special coverage of Halalan 2025. And we have a very good day today. And of course, it's been made more lovely by the presence of Dr. Arnel Del Rosario. Hello, Dr. Arnel. Hello, good afternoon. Okay, so for our viewers to know you, can you please share a brief introduction about yourself and the work that you do? Yes, I am Dr. Arnel Del Rosario. I am currently operating a private school in Cavite and also in BTC sa Taguig. So, po ay may isang asawa at 4 na anak. And laging yun ang introduction ko kapag kami ay may mga focus at mga umiikot sa barangay. So, ako po ay kasama sa F4 ng DASMA. Kasama ko si Neil Coleta, si Tutoy Perez, and si Vladimir Maliksi. Kami pong 4 ay independent counselors na nagsama-sama for Dasmariñas. How lovely. So, hindi lang Taiwan, hindi lang Korea may F4. Pati Pilipinas, meron yung F4. So, nandito sa harapan natin, isa sa mga members ng F4. Alright, so I've always been very vocal about my vision for the Philippines. My personal massive transformative purpose is to help 400 million business owners to maximize their profit, maximize their time through the use of AI and other exponential technologies. Now, I'm curious, Dr. Arnel, what is your vision now for DASMA, for your constituents, once you will be given the trust to serve them? Katulad ng Ahon Mahirap, yung party list na kasama namin si Dasmariñas, ang advocacy nila ay to help ang buong Pilipinas. Para matulungan na maiahon talaga sa kahirapan. And ayaw na natin kasi yung mga tao laging pumupunta sa mga politiko and they are asking for help, scholarship, mga gamot, pag namatayan, minsan pati mga Meralco bills ay hinihingi. So gusto natin ay talagang iahon sa kahirapan yung mga kababayan natin. And paano po mangyayari yung pag-ahon na yun? Siyempre, importante po yung kabuhayan nila. Ako, katulad po ng nangyari sa buhay ko, nagsimula kami sa school, sa isang maliit na apartment lang. So, napakaganda po dahil nabigyan kami ng chance na makapagsimula ng sariling negosyo. And bukod sa mahilig kami
sa bata na mag-asawa. Hindi lang basta mahilig gumawa ng bata. Pero mahilig kami talaga sa mga bata. And pangarap talaga ng wife ko, bagamat hindi kami educator nung una, pareho kaming BA, Business Administration, ang course namin. And hindi kami aligned talaga sa education. Pero ang meron kami ay yung care at yung pagmamahal sa mga bata. So, we started po agad-agad. Meron agad kaming, dapat kasi magsisimula ka lang muna, preschool eh. Pero nakapag-start kami hanggang grade 5 agad. Oh, wow! Kasi noong time na yon ay dapat sisimulan namin preschool lang. Kaya lang may mga kapatid na nagre-request yung mga parents, may mga kapatid sila na gusto nila na isabay na sa paghatid sa school. So, minsan, yung preschool, gusto nilang isabay yung mga grade 3, grade 4, and grade 5. So, nakapag-operate kami sa unang taon namin na hanggang grade 5 agad. And 120 plus agad yung students namin sa aming first year of operation. Kaya nagulat din ang DepEd dahil usually daw nag-i-start ang mga schools ay 50, ganun lang. Yes. So kami, nag-start kami ng 100 plus agad. And yun yung humble beginning ng school namin. And ang dami ako natutunan kasi nung nagsimula kami, hindi ako sanay na bumubuhos yung yung enrollment. And bumuhos yung enrollment and nagulat ako sa enrollment pala pag June, di ba may enrollment siya, maraming estudyante mag-i-enroll. So na-overwhelm ako. Million agad yung pumasok sa amin. Wow. So hindi ako sanay lang gano'n. So ang nangyari po, nag-invest agad ako, may binili kaming bahay, tapos ang dami ko agad ginastos. And isa yun sa mga experience ko po na gusto ko ring ituro sa mga nagsisimulang negosyante. Kasi pagdating ng bare months pala, eto na halos wala na nagbabayad ng tuition. I see. So eto na, November, December, napilitan akong ibenta yung kaisa-isang sasakyan namin, binenta ko kasi ang nangyari po, wala akong pang 13th month pay sa mga teachers. Okay. So, yun po yung nangyari. So, isa sa importanteng tinuturo ng Ahon Mahirap, and of course, gusto ko rin i-share na yung financial literacy na kailangan maintindihan din ng mga nagsisimulang entrepreneur. Hindi pwedeng, para sa akin po kasi, magandang magsimula sa maliit. Hindi naman necessary na kailangan malaki agad yung puhunan mo. And sometimes, mas maganda nagsisimula ka ng maliit kasi alam mo yung kung paano pag-iingat. Kasi pagka sobrang laki ng puhunan mo, ang dami mong puhunan, and agad, bongga agad. And sa tingin ko, para sa akin, kahit na magsimula lang ang isang negosyante sa maliit, and of course, magabayan sa financial literacy and yung tamang paghahandle, no? And along the way po, marami siyang maraming pagdadaanan na challenges ang isang business. Basta importante lang lagi babangon. No? Sa 20 years po ng school namin, ang dami na rin naming challenges dyan. 2 dekada na yung school and hindi talaga siya madali. So, tayong mga Pinoy, sometimes kapag nagne-negosyo tayo, hindi na tayo, pagka may challenge na, sarado na agad. So, hindi ganon ang pagninegosyo. So, kailangan matutunan ng mga kababayan natin na yung pagharap, pagbangon sa mga challenges na yun. And of course, isa yan na pareho kami ng Ahon Mahirap na ngayon nagbibigay sila ng starter kit. And yung bang makakapagsimula sila ng mga negosyo, na yung pagsisimula ng negosyo na yon ay sa simula bibigyan, may starter kit na binibigay pero ayusin na nila.
And kailangan maayos yung maayos na nila. Dahil wala nang kasunod yun eh. Parang nagpapahiram din ng SSS, nagpapahiram din ng DTI. And ang TESDA, may mga trainings din yan, may 1,100 courses tayo sa TESDA. And kung ano yung passion mo, kung ang passion mo ay baking at kung ano man, napakarami. Kung talagang gusto lang tulungan, kasi ang isang counselor po ay nagpo-propose ng mga ordinansa o ng mga batas sa city. And kami as counselors, kami ang magsusulong para makatulong sa mga kababayan namin. And ako po gusto ko rin na tumulong sa pamamagitan ng tulong sa pang-medical. Kasi marami, lagi talaga yan yung budget para sa pampa-ospital. And merong malaking budget ang city ng Dasmariñas. So, kahit siguro 50 million a year lang, at least merong budget na pagkukuhanan ang bawat pamilya. Halimbawa, 20,000 pesos per year lang ang budget ng bawat isang pamilya sa Dasmariñas. Importante man o hindi, meron kang 20,000 within the year, kailangan hanggang doon ka lang. Kung gusto mo sa public hospital, pwede mo magamit yun. Kung gusto mo naman sa Lasal, pwede mo magamit yun. Basta yung budget mo ng buong pamilya nyo is for hanggang 20,000 pesos lang. Okay. So sa tingin ko yun yung mga importanteng tulong na kailangan na maibigay ng gobyerno sa kanila. And of course, yung mapaangat yung kabuhayan nila. Kasi wala namang imposible sa Lord kung mabuti yung hangarin natin at legal naman yung natin, hanap buhay. So yun po yung mga gusto kong tutukan. And eventually, kung ano pa yung ilalagay ni Lord sa heart ko, basta't makakatulong po sa tao, wala naman tayong panghihinayangan doon. Yeah. I totally agree with that we need to align yung mga plans natin with God's plan, no? This is me speaking as a Christian, but not to be preachy. I'm also sharing that I am trying my best. It's not always, all right, but I'm trying my best to subordinate my personal interest under God's holy purpose. And then, balikan lang natin, binanggit nyo kanina yung mga tao na lumalapit sa mga politiko, no, para sa mga pangangailangan nila. I'm curious kasi I'm today years old, no? Tapos, ganun pa rin siya. Parang hindi na nagbago simula nung bata ako, ganun pa rin na nangyayari. Do you think it is intentional na i-ingrain sa mga tao, sa mga constituents, yung ayuda mentality instead of being self-sufficient? Hindi talaga po ako agree na yung ayuda ay makasanayan ng mga tao. Kasi hindi sila mag-grow doon. Definitely hindi po sila mag-grow doon. At para mo na rin sinabi na hanggang doon na lang sila. Aasa na lang sila sa gobyerno, aasa na lang sila sa ayuda. And ang mahirap pa, yung mentality nila, kapag nakakatanggap ng ayuda, pinasusugal pa, pinambipisyo pa, and hindi nagagamit sa tama. Sana maging maayos tong programa na ito. Meron pa nga akong mga nababasa na comment na nagbibigay tayo ng tamang tax. Yes. Tapos yung mga hindi naman nagtatrabaho ay tumatanggap lang ng ayuda, which is unfair. And gusto lang nating maging, alam niyo yun, maturuan sila ng tama. Hindi okay po na na sasanayin natin sila. Ako po ang patakaran ko kahit sa mga anak ko. Meron po akong 4 na anak. Kung ano yung ipinoprovide kong pagkain, kung ano yung mga kaya kong i-provide na kailangan nila, pangangailangan nila, yun yung pinoprovide ko. Pero pag may mga gusto sila, so they will work for it. Hindi pwedeng ibibigay ko. But sometimes, nagbibigay din ako sa kanila ng mga reward system. Maganda ang performance sa school and
maayos naman, masunurin. So, may mga rewards. Pero, sanay sila yung mga 4 na anak ko na they will work for it. Minsan pa, pag kailangan nila ng budget, hindi ako mapapatawag ng nagmamassage. Sila ang magmamassage talaga. Para, para yung so iba bayad ko dun sa nagmamassage, mapupunta sa kanila na lang. Daddy, gusto ko ng ganito, ganyan. Okay, so it's massage time. So, they will work for it. No? At yun din ang gusto kong gawin sa Dasmariñas. No? Hindi sila masanay na humihingi lang. Pero yun tunay na pagmamahal eh. Alam mo, yung gusto natin talagang mag-grow sila. Yes. And kaya natin yun. Ako as educator po ako ngayon, kaya natin silang i-educate na baka mali ang tanaw nila. Baka mali ang perspective nila sa buhay. So, tulad ko, ako ay lumaki sa resettlement area. Ako po ay batang area and alam ko yung lugar namin. So, ganun ang kalakaran doon. So, every time na mag-e-election, so, they will take advantage of this election time na, alam mo yun, manghihingi. Pero, hindi yun eh. Ang gusto natin talaga ay totoong iahon sila at magkaroon ng maayos na kabuhayan. Talagang, at syempre ako po, na be-bless ako kay Mayor Vico Soto ng Pasig. And, grabe yung natipid ng Pasig City. No? And nangangarap ako for Dasmariñas na maging ganun din tayo. So makakapag-create na sila ng isang 1 billion project na City Hall out of na doon sa natipid nila because of walang corruption. Nangangarap po ako doon. And ako po sa panahon ngayon, so wala na po akong mahihiling pa sa Lord eh. Sobra-sobra na yung binigay ni Lord sa akin. Para sa akin, ito naman yung opportunity ko para makapagbalik sa Lord. Makabawi ako ng pagsaserve ko sa Kanya. Na yung pagsaserve na yun ay maibigay ko sa mga kababayan ko. At yung alam ko yung pagmamahal ko sa Lord, at matutuwa ang Lord dahil nagiging maayos, mabuting public servant ako. Na wala akong ina-expect na anything na pakinabang na kahit 5. Sabi ko nga, kahit siguro ang sweldo ko, pwede ko pang ibigay sa mga nangangailangan. At wala eh, kasi sa akin, satisfied na ako sa kung ano yung meron ako. Nakikita ko, kahit satisfied na ako, still, sobra-sobra pa rin yung blessings ng Lord sa akin, sa buhay ko at sa pamilya ko. So, wala na po talaga akong mahihiling pa. More than pa sa inaasahan ko po, yung blessing ng Panginoon sa akin at sa pamilya ko. So, etong mga susunod na araw at everyday, alam niyo, pag gumigising tayo, na nagpapasalamat tayo kay Lord na tayo po ay binibigyan pa ng hininga, malinaw sa akin yung purpose na bakit pa ako binibigyan ng hininga ni Lord. Yes. And pag umaga, after ko mag-pray, nagbabasa ako ng word ni Lord and humingi ako ng guidance sa Kanya. Lord, paano ko pagagawin yung purpose na pinagagawa mo sa akin? Mga purpose na gusto mong ipagawa sa akin. Another day to serve His purpose. Doon lang po ako nakafocus ngayon. And definitely, maging light ako na sana anything na may bahid ng corruption ay, samahan ako ni Lord po dito. Anything na may bahid ng corruption ay I will not allow it. Definitely, hindi po ako pipirma dyan. Siguro kahit takutin na nila ako or kung ano man gusto nila gonna kiss your head. Kaya ako ang buhay ko dito and of course, kay Lord lang naman ako takot. At hindi rin naman ako takot mamatay kasi alam ko naman kung saan ako pupunta. And ayun po, kaya ako, wala akong bodyguard, yung makikita mo sa akin pag lumalabas ako, minsan basketball ako isa. Oo nga, nakikita ko yung social media profiles, no? Minsan, mga kasama ko pa, puro mga girls pa, mga angels ko. So, wala ako, hindi ako nag-expect, nag-iisip, hindi ako lumilingon sa likod kung sino ba yung mga nasa likod ko. Nung isang araw, nasa paliparan kami, resettlement area, daming gulo doon, laging mga nagsasaksakan doon.
Pero umuwi ako doon, ako huling-huling umalis doon, and wala akong kinakatakutan na kung sino man. Kasi naniniwala ako na si Lord ang bodyguard ko, and kung gugustuhin ni Lord na mabuhay pa ako, tumuloy pa rin yung buhay na to, nasa Kanya naman yan. So, at si Lord lang naman din po ang inilalaban ko dito. I feel that I can listen to you the whole day, and I will learn a lot. So I'm really loving this conversation, Dr. Arnel, and I'm happy that you made time out of your busy schedule. I know na bago ka pumunta dito, may pinuntahan ka pang isang lugar, tapos after this, you will also go to another engagement. So I'm so happy, I'm so thankful that you made time for us to share your views, to share your plans with your constituents in Dasma. Now, yung sinabi nyo kanina na you believe na yung hininga ninyo or every day that you wake up, it's because of the purpose, no? Ako din, naniniwala ako na I am given each day not because I need it, but because someone needs me. Diba? Yun lang naman yung lagi ko din pananghahawakan, kaya hindi rin ako takot na mamatay. Ayun, and again, because I know that there's a mansion up there that's waiting for me. Hindi ko na pala kailangan itanong sa inyo kasi kanina iniisip ko, ahon mahirap. In a country, di ba, na medyo alam natin na unfortunately, talamak ang corruption. How do you ensure that there will be no corruption cycle that will affect it? Pero sinagot nyo na kahit na matreten pa yung buhay ninyo, you will not sign it, you will not sign anything that will affect your integrity, your credibility as a public servant, and a servant of God, right? So you mentioned that you grew up in the resettlement area, no? Have you always been entrepreneurial in mind? And if not, parang naisip niyo ba nung bata pa kayo, ay pangarap ko na magtayo ako ng sarili kong business, or I will take BA in business administration? Kung hindi naman, what happened? What was the change? Yung dad ko talaga ay pinagbabantay na ako ng tindahan namin. Alright. And yung dad ko ay businessman talaga siya. So, siya yung dating commissioner ng PIBA sa basketball. And yung mom ko kasi, magkaiba sila eh. So yung mom ko, siyempre trabaho, magsikap ka mag-aral, tapos magtrabaho ka. Pero yung dad ko, ever since, gusto niya talaga magkaroon ako ng entrepreneurial mind. So, mas doon. But, siyempre, nung pagkatapos ko, yung wife ko ganun din, nagtrabaho din, and ako nagtrabaho na rin. Hindi ko na lang din namalayan na yung pinagtatrabahuhan ko kasi yung time na yun, nagsara yung kumpanya. Okay. So, dahil nagsara yung kumpanya, meron akong mga boss doon na niyaya niya ako magtayo ng insurance agency. And doon siya nag-start. Na nagtayo kami ng insurance agency at doon ko natutunan kung paano yung pagninegosyo. Kumbaga napunta ako sa sitwasyon na yun nang hindi ko inaasahan din. No, nag-apply ako as empleyado and na-train ako doon. And nung time na yun, niyaya ako na magtayo kami ng insurance agency. Yung dalawang boss ko. And so yun po yung nangyari. Kaya nung 5 years yun, yung insurance agency. So after 5 years, meron akong kaibigan na may school. And nagkakwentuhan kami, gusto rin niya magtayo ng insurance agency. So biniro ko naman siya. Ako rin gusto ko magtayo ng school eh. So parang nag-aasaran lang kami. Pero sabi niya sa akin, na-challenge ako. Kasi sabi niya ba naman sa akin, bakit? May 1 million ka ba? Bakit? Anong palagay mo naman sa akin? Pero sa totoo lang nun, siguro wala pang 10,000 yung hawak kong pera. Pero alam mo no, may mga taong tumulong para yung biruan namin na yun. Yung biyanan ko kasi that time, nag-guest siya. Nurse kasi siya. Nag-guest siya sa isang school, sa isang private school. So nakahingi siya ng mga folder. Sinasubmit sa DepEd. Yes. And wala pang 10,000 yata yung nagastos namin dun eh. And walang ibang, alam mo yun, wala kami ibang ginastos na malaki nung nagsisimula kami. Kasi nung nag-start po kami, ang nangyari naman po sa amin, yung mga insurance agents ko
ay nagbahay-bahay. Ang binabahay-bahay nila yung school na. So kaya umabot kami ng 120 agad ng first year of operation namin. Kaya from siguro less than 10,000, tapos may mga nag-enroll na. Yun na yung, pero yun yung pinagsimulaan namin yun. Yung nirentahan namin na yun ay sunog siya kasi doon nagluluto ng mani yung umupa doon bago kami. Okay. Walang kuryente, walang tubig. So, inupahan namin siya ng 2,500. That was 20 years ago. Okay. And ang nangyari po, 2,500 siya. Tapos dahil ganun yung walls saka yung yung maitim ceiling. Yung dating umupa doon ay nagtitinda ng mani. Yung mga insurance agents na naging school agents, kasi nga bumagsak yung insurance business that time, so gusto ko silang bigyan ng trabaho, ayaw mawala silang trabaho. Yun yung time na, di ba, may issue ang CAP at saka Prudential. Yes, I remember that. So yun yung bumagsak yung insurance industry sa Pilipinas. And ang nangyari po, magaling magpa-enroll. So ang nangyari po, wala pa yung wall namin madumi pa, tapos pero mina-market nila, magagaling mag-market fully air-conditioned, ganyan. So ano to, reality versus expectations? Pag nila, papipinturahan po namin yan. So doon pa lang kami nakakuha ng pampapintura, pambili ng aircon. Okay. So yun yung story namin, no? Galing din sa enrollment yung mga pinampagawa ninyo. Namin. Actually, yung lamesa namin that time ay donated pa nung isang empleyado ko. Oh, wow. Wala kami upuan, wala kami lamesa. Tapos bulok yung So napapinturahan naman agad namin after 1 week. Tapos napaletteringan namin ng pangalan ng school, the Rosario Christian Institute. Yeah, so the humble beginnings grabe talaga. Po yun, and si Lord lang po talaga yun. And even nung pandemic, talagang hindi kami nagsarado kasi pinanganak naman yung online class namin. Kaya sabi ko, gusto ko yung mga kababayan ko, may turo ko rin sa kanila na hindi ang pagninegosyo at ang pagiging entrepreneur ay hindi talaga madali. No. Hindi talaga siya madali. And handling yung mga tao, iba-iba ng topak yan. Parang temperamental lang. Temperamental lang. Sorry for the word. Pero, basta you know how to deal with them. And along the way, matututunan yan. Yes. Basta wag ka lang titigil. Parang titigil doon sa passion mo, sa love mo for the Lord. Kasi kami, ang first subject ng school, hindi kami bumili ng textbook Bible talaga po. At gusto namin guided na ang teacher, guided na ang students ng Word of God. First thing in the morning. That's amazing. Tsaka, hindi pwedeng mag-start ang meeting nang walang devotion. Hindi pwedeng mag-start ang... Minsan nga, inaabot kami ng morning hanggang tanghali. Nagsishare ng testimonies yung mga teachers. And kaya din siguro natutuwa ang Lord na itong anak kong to, very faithful. At gusto, kahit minsan, nagmamadali na kami. Dahil ang dami asikaso, hindi, mag-worship muna tayo. At alam ko natutuwa ang Lord dahil inuuna namin lagi siya. Yeah, I conducted one of my AI workshops in your school, and then bago tayo umuwi, di ba, after na mag-close mismo ng workshop, Dr. Arnel and the teachers, they spearheaded this worship service. So sabi ko, wow, ang galing naman itong school na to. Doon mo talaga makikita na this is a university that does not only talk about faith in God, but actually lives it. So ngayon, hindi na ako magtataka kung bakit financial literacy is one of your main thrust dun sa mga kabataan natin ngayon. Number one is to, again, remove that ayuda mentality to become more self-sufficient, right? Now, ang pagkaintindi ko lang, and please correct me if I'm wrong, nakikita ko dito, what you envision for Dasmariñas is a God-centered, people-oriented governance. Tama po ba? Yes po. Okay. And then, ang curious lang ako is, how do you see it?
a God-centered, people-oriented governance to inspire a united Philippines now that we seem to be a very polarized society together with the many things that are happening around us, diba? Very divided tayo. Sinasabi nga, diba, a house divided unto itself cannot stand up. So, paano din po ninyo na makikita na we can inspire? Kahit wag na muna sa Philippines na lang muna. Siguro, magsimula muna tayo sa Dasma. Okay na po rin sa Philippines. Okay, sige. Ako po yung buhay ko kasi, siguro may share ko na rin po sa inyo. Galing ako sa magulong buhay. Parang Pilipinas, magulong buhay. And ang nag-ahon lang naman din sa akin ay yung Word of God. And walang imposible kung tayo ay kaya nating ipakita na walang imposible sa Lord. Na isang magulo ay kaya niyang iayos. Na all things work together for good. For those who love God and called according to His purpose. Yeah. Importante po kasi na lagi, syempre, yung hope lagi andun eh. Yes. No? At yung hope na yun ay kay Lord. Alam ko, nararamdaman ko, na nakita ko na may umuusbong na mga godly leader. Like, hindi na ako, si Vico Soto. Nakaka-bless ang buhay niya at kung paano niya tinayuan. Hindi madaling lumaban sa arena na to ng ang sandata mo ay yung Word of God. Hindi madaling lumaban. Pero alam natin na kayang ilaban to. Kaya nating ilaban to. At nakita ko yung courage ng tayo ni Vico Soto. So, darating ang time, hindi ako nawawala ng pag-asa. Alam ko marami kami. Hindi ko pa isama mo naman ako dyan, Dr. Arnel. Alam ko marami tayo. Marami tayo. Oo, Politician din po ba? Ay, hindi naman politician. I mean, servant. Nagpe-pray din. Yes. For our country. Yes. Marami tayong nagpe-pray. And maraming tatawagin si Lord sa arena na to. Yes. At kasama namin kayo dahil lahat tayo gusto natin maayos ang Pilipinas. Yes. And sa nangyayari ngayon dito sa Pilipinas, alam ko may planong maganda pa rin ng Panginoon Diyos. Patapangin pa yung mga tinawag niya. Yun talagang, kasi nakita ko, si Mayor Vico, ready rin siya. Ano man ang mangyari sa kanya. Kasi, siyempre demonyo yung kinakalaban natin dito. Devil talaga eh. But, alam nating ipinanalo na ni Lord to. Kailangan lang nating tapangan, tayuan. Kasi, yun naman yun yung magugustuhan ng Panginoong Diyos. Na yung courage natin ay nagmumula sa Kanya. Hindi sa kung ano pa man. Hindi sa laman ng pitaka natin. Hindi sa kung ano pa man. Kundi, our confidence is with the Lord talaga. At sa tingin ko, hindi po tayo pababayaan ng Panginoong Diyos. Alam kong marami pong nananalangin para sa bansang Pilipinas. Oo naman, kasama na ako doon. Yes po, yes po. So thank you for sharing your views, Dr. Arnel. Any parting words to our viewers before we say goodbye? And shout out sa family ko, sa DRCI family. And samahan niyo po ako sa lahat ng mga nakikinig. Samahan niyo rin po ako sa panalangin. Kami ni Ma'am Jen para sa better na Philippines. And alam ko po na hindi lang kami to, hindi lang kami dalawa, marami po tayo na nanalangin. At may ayos natin ng bansang Pilipinas. At wala pong imposible sa Lord. And how can they connect with you, follow you on social media so that they can know more about the work that you do? Yes po, yung page ko po ay Dr. Arnel Del Rosario. Meron nga po pala kaming ngayon, sa 27, meron kami i-announce and may enjoy nyo po yun. Basta like, share, and follow lang po yung aming page. Okay, so we're looking forward to it. Dear viewers, thank you so much for joining us today. I hope that you learned a lot, as I have also learned a lot from Dr. Arnel Del Rosario. And I pray that you have a good day or evening depending on where you are in the world. Ad Majorem Dei Gloriam.
you.